Good day everyone, I'm Blessing Arroyo, and for today, I'll be discussing the partial topic of Lesson 12, which is all about rotation with constant and variable angular acceleration. So, recap lang, no? Yung mga natakal ng ibang group nakaraan is yung translation motion, which is yung mga motion na nakapaloob doon is are yung rectilinear motion, free fall, projectile, at saka curvilinear. So, ngayon, yung pag-aaralan naman natin is yung about sa rotational motion. No? So, before we study yung angular acceleration, so, kailangan muna natin malaman yung basic concept ng rotational motion and yung mga angular quantities involved. So, let's begin. So, what is rotational motion? It is the motion of an object as it turns or spins about an axis. Instead of moving in a straight line, every point of an object moves in a circular path around a fixed line called the axis of rotation. So, as we can see sa picture, no, yung object natin is, tintik niya na path is circular path na kumpara dun sa linear, which is linear path yung sa translation, no? And meron tayong axis yung nasa center, no? Yung axis na yun is tinatawag natin siyang axis of rotation and fixed fixed lang siya. At um, yung plane din na iniikutan ng ating object or yung ating rigid body. So, yung plane na yun is perpendicular siya sa axis of rotation, no? So, let's say ito yung plane, tapos yung axis niya yung andito. Ito. So, nakaganyan. So, bali nakaganon. So, ito yung axis, tas ito yung, ito yung axis, tas ito naman yung object natin na nagro-rotate, like pag ganun. Ayan. Tas ito yung axis na, ito yung axis na fix. Ano. So, next is, merong mga characteristics yung rotational motion. So, ito yon. So, first is yung every point moves in a circular path or in a circle. So, since yung object natin is rotational nga yung motion niya, so sa circular path siya na ikot. So, kahit saang point dyan, so ayan, nagmamove siya ng pa-circle. No? Next is, all points rotates through the same angle. So, as we can see, sa green dot ng inner at saka ng outer na green dot. So, kapag nag-travel yan sila, or umikot sila, same lang yung angle na nabubuo, yung displacement nila. Ayan yung angle, angle of, central angle. So, next is yung linear speed. Depends on distance from the axis. So, sa linear kasi, no, para siyang, yung distance yung yung kinoconsider, no. So, makikita natin dito, yung red dot sa inner circle, since mas malapit siya sa center or axis of rotation, mas mabilis siya makakabalik or makakabuo ng isang revolution dahil mas maliit lang yung distance na matitake niya. Compare naman dun sa outer circle, yung red dot doon, since mas malayo siya sa ating axis, mas malayo yung niya, or mas mahaba yung ititake niya na path, or yung distance, para lang makabuo ng isang revolution. So, let's now move on sa angular quantities. So, basically, yung angular quantities is yung angular counterparts ng quantities din or linear quantities sa translation. So,
makikita natin dito yung mga quantities sa linear, which is yung dBA or displacement, velocity, at saka acceleration. So, yung counterparts na, angular counterparts na is yung ating um, theta or yung angular, angular displacement, yung velocity into angular velocity, at yung acceleration into angular acceleration. So, ano nga ba yung angular displacement? So, it is represented by the symbol theta. And this, okay. So, it describes how far an object rotates from its initial position to its final position. So, makikita natin dyan sa picture, sa drawing, yung green dot is yung initial position niya and nag-travel yung object natin. Tapos, ayan, napunta na siya sa location or yung final position niya, which is yung red dot, orange dot. So, from green to orange. So, yung tinahak na yun, napat niya, is yung tinatawag natin na angular displacement. So, yung relation niya dito, sa formula dito sa baba, is yung sa linear displacement. So, yung linear displacement or yung S, so, yun din yung length or yung arc length ng ating circle. Equal siya sa central angle times radius, no? So, nakadepende yung angular displacement natin sa kung gaano siya kalayo yung distance ng point natin from the axis at saka yung theta din or yung angle na nabuo niya from its initial to its final position, yung natahak nun. Angular velocity. So, represented siya by omega or yung parang W, no? So, it describes how fast angular displacement changes with respect to time. So, kung gaano daw siya kabilis or yung gaano kabilis yung displacement na nangyari. So, next is yung ating angular acceleration. So, it is represented by alpha or yung A. So, it tells us how quickly angular velocity changes over time. So, isipin natin yung angular velocity natin na yun yung kasalukuyang bilis. Tapos, yung angular acceleration naman is habang nasa kasalukuyang bilis tayo, mas lalo pa siyang bibilis or babagal, either dun sa dalawa. So, yung acceleration naman natin, nahati din siya sa dalawa, which is yung ating tangential force or tangential acceleration at saka normal acceleration. So, yung tangential acceleration or yung AT dyan sa ating drawing. So, ano siya? Parallel siya. Parallel siya sa circle, no? Yung sa circular path. And perpendicular siya sa AN. While yung ating AN or normal acceleration naman, ano siya? Perpendicular sa ating tangential acceleration. So, to sum it up, meron tayong table dito na pinapakita dito yung angular quantities, no? At saka yung symbol and its units, no? So angular displacement, yung symbol niya is yung theta. And unit niya is rad. So, pwede rin itong yung parang unitless siya. Dahil yung makikita natin dito yung relationship niya, which is yung S equals to theta R. So, makikita natin kapag dinerive natin siya, yung magiging theta equals to S over R. Since yung S dito is, sabihin na natin English siya, kaya feet. Tapos yung radius dito, since distance din, feet siya. So, maka-cancel lang yung niya,
yung unit niya. Kaya yung theta dito is radian. Or possible siyang unitless. So, next is yung angular velocity, which is yung ating omega, or yung parang pa-W. So, rad per second din naman siya. And yung angular acceleration, yung symbol niya is yung alpha, at yung unit is rad per second squared. So, ayun lang po. So, let's move on na pa sa kinematic equations na i-discuss ng next member. So, in this part of our discussion, pag-uusapan natin kung mas malalim pa kung ano nga ba talaga yung constant angular acceleration and rotational kinematic equations. So, balikan muna natin yung mga previous topics na na-discuss na natin. So, ano nga ba yung angular acceleration? So, yung angular acceleration is o alpha ay yung rate kung gaano kabilis nag-change ng bilis ng rotation ng isang bagay. For example, meron tayong sasakyan. So, merong acceleration kapag bumibilis or bumabagal yung takbo ng pag-andar ng sasakyan. So, pero dito sa lesson natin, imbis na straight motion yung object natin, so umiikot yung rotation o bagay na sinusukat natin. So, ngayon, kapag sinabi nating constant angular acceleration, ibig sabihin nito ay ang bilis ng pagbabago ng rotation natin ay pareho lang sa lahat ng oras. O hindi ito mabilis ngayon tapos mabagal mamaya. Every seconds, tumataas o bumababa ang angular velocity at the exact same value. So, ayan. Rate of change of angular velocity is constant. So, it has the same change in W or omega every second. So, ayun nga. So, halimbawa natin, kung ang alpha natin ay 3 rads per second squared. So, halimbawa, alpha natin is equals to 3. Basta, ang alpha natin ay 3 rads per second squared. Ibig sabihin, every seconds, nadadagdagan ng 3 radians per second ang bilis ng rotation. So, ito. Halimbawa, sa kada ikot per second, halimbawa 1 second, 3. Meron tayong 3 radian per second na nadagdag. So, pangalawang second, 6 na. So, sa pangatlo, 9 rad. So, ayan, constant lang yung naidadagdag na sa angular acceleration natin. So, ito naman ay iba sa changing angular acceleration kung saan pwedeng mabilis dumami sa umpisa tapos mabagal na lang sa huli. Pero dito sa topic natin, constant lang ang alpha natin kaya mas madaling i-calculate at intindihin ang motion. So, katumbas ito ng constant linear acceleration sa straight na motion. Parang halimbawa, pagbagsak ng bagay dahil sa gravity, kung saan pare-pareho lang ng acceleration, sa rotation, ganun din yung principles. Pero ibang sukat lang ang gamit. So, radians para sa angle, radians per seconds para sa bilis or sa velocity natin, tapos radians per second squared para sa acceleration. So, pag-usapan naman natin yung speeding up versus slowing down. So, sa speeding up, alpha and omega have the same direction. So, ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabing bibilis o babagal ang pag-ikot at
paano natin ito kinokonekta sa constant angular acceleration. So, kapag bumilis ang ikot, ibig sabihin ay yung direction ng angular acceleration ay pareho sa direction ng galaw or yung uh, direction ng velocity natin. So, each seconds, lalo pang pinapabilis ng acceleration yung velocity. So, for example, binuksan niyo yung fan habang nanonood. Mula at rest, unti-unti yung nagiging pagbilis hanggang sa makuha niya na yung buong velocity niya or yung final velocity ng bilis ng fan. So, habang bumibilis pa, meron tayong constant angular acceleration. Ganun din kapag tinutulak mo ng tuloy-tuloy ang isang umiikot na swivel chair o kaya naman yung merry-go-round. So, lalong bumibilis yung ikot dahil may acceleration na pareho yung direction sa velocity. So, kapag naman bumabagal na yung ikot, ibig sabihin naman, yung direction ng acceleration natin ay opposite na or salungat sa direction ng kasalukuyan na direction ng rotation ng bagay. So, parang nagpipigil to or humihinto ito sa paggalaw or pag-rotate ng isang bagay. Kaya, every seconds, lumiliit or bumabagal yung value ng bilis hanggang sa tuluyan ng tumigil. So, ayun siya, slowing down. Alpha and omega have opposite directions. So, for example naman dito, kapag pinatay mo na yung fan, tuloy-tuloy pa rin siya, umiikot to, pero dahan-dahan na yung nagdi-decrease yung velocity niya hanggang sa mag-stop na yung acceleration. So, ganoon din kapag halimbawa nagpreno ka or nagpreno ka ng kotse, yung gulong, unti-unti yung pagbagal niya. So, tatandaan natin na kahit bumabagal pa, may acceleration pa rin na present. So, constant pa rin yung dami ng change ng acceleration natin per second. Ang pinagkakaiba lang ay kung tumataas ba or bumababa yung bilis ng rotation natin or ayun nga, kung saan papunta yung acceleration, kung yun yung magdidictate kung babagal or bibilis pa yung natin. So, ayun, sa sign convention naman tayo. So, kapag positive or counterclockwise rotation yung acceleration natin, halimbawa, ito ay from kaliwa tapos pakanan yung ikot, yun nga, counterclockwise, ito yung nagiging positive na direction na ginagamit natin. So, sa negative naman, kapag yung galaw niya is, yung galaw ng acceleration is pakaliwa or from kanan pakaliwa o clockwise. So, ito naman yung negative direction natin. So, paano ba natin malalaman kung bibilis o babagal ang ikot gamit ang mga sign na to? So, ayun. Ito nga yung rule. Same sign equals speed up. Tapos, opposite signs equals to slow down. For example, ito, example natin. Pag umibilis, halimbawa, yung omega natin, positive. Okay. Omega, positive. Tapos, tapos yung alpha naman natin, equals to positive. Basta positive siya. So, pareho sila ng rotation na pinupuntahan. So, lalong bumibilis yung ikot from kaliwa pa kanan. So, lalong bumibilis yung velocity natin dahil nga dun sa acceleration. So, halimbawa naman yung sa pagbagal. Halimbawa, ang omega natin is positive. Tapos yung alpha naman natin is negative. So, dahil nga negative yung acceleration natin, so, magkaiba yung directions nila.
So, counterclockwise and clockwise. So, bumabagal yung ikot yung rotation ng object natin. So, same goes with naman, halimbawa, yung omega natin yung negative, which, alam ba, yung velocity yung negative, tapos yung acceleration is positive. So, ganun pa rin, bumabagal pa rin yung rotation niya kasi magkaiba yung rotation ng dalawa. So, tandaan po natin, ang plus or minus signs is directions lang ng rotation natin. Hindi ibig sabihin nito na mas malaki or mas maliit yung value. Kung negative pa ng value natin, ibig sabihin lang nito ay kabaliktaran nito ng napagkasunduan na direction. So, ayun nga, kung counterclockwise or clockwise. So, napakahalaga na nito kapag nagsosolve na tayo ng mga equations para tama maging sagot natin. So, move naman tayo sa rotational kinematic equation. So, ngayon malinaw na sa atin ang constant angular acceleration. Pag-aralan naman natin ang mga equations na gagamitin natin. So, important note, it's only valid when angular acceleration alpha is constant. So, kung alam niyo na yung linear kinematics, so, well, na-discuss na to nung nakaraang mga topics natin. Kasi, lahat ng mga equations doon, may eksaktong katumbas dito sa rotations. Parang, same lang, pero iiba lang yung mga symbols natin. So, ayun, yung linear natin is equals to rotational. So, displacement, o, halimbawa ito, angular displacement. So, equal siya dun sa displacement x natin, dun sa linear kinematics. So, yung velocity v natin, or ito, yung initial velocity natin, is equal sa velocity v or initial velocity. So, acceleration is A is yung angular acceleration or yung alpha natin dito, which is radian per second squared. So, ito yung time, pareho lang talaga siya. So, at isa sa pinakamahalagang paalala, gamit lang natin ang mga equation na ito kapag constant ang alpha natin. So, kapag nagbabago ang acceleration habang umiikot, hindi gagana tong equations natin ito. So, pero karamihan naman ng problems and situation, constant naman to. So, ayan. So, ito yung mga mga equations na kailangan. So, sa angular velocity, so, final omega equals to initial omega plus alpha t. So, ito yung pinakasimple at unang formula. So, ano nga ba yung ibig sabihin nitong mga to? So, yung hindi kasi maano. So, yung WO natin or yung omega O. So, ito yung initial angular velocity. Ito yung bilis ng pag-ikot sa time t equals to 0. Halimbawa, ayun nga, initial velocity natin. So, kapag nagsimula to at rest, so, syempre, 0 yung initial velocity natin. So, yung W or omega, yun yung final angular velocity natin. Ito yung bilis pagkatapos lumipas ang oras. Halimbawa, t is equals to C2. Ganun. Ito yung magiging final velocity natin. So, ito yung madalas nating hinahanap. So, ayun nga, yung alpha, yung constant angular acceleration, ito yung kung gaano kabilis nagbabago yung rotation ng object. So, ayun, sa naman, ito yung oras na lumipas
ilang segundo, ilang minuto, or ilang oras yung nakalipas after nung initial rotation. So, sa madaling salita, ang final velocity or bilis ay katumbas sa initial velocity. So, dagdag pa natin yung effect ng acceleration sa loob ng time t kung gaano katagal yung nagiging pag-ikot nito. So, for example, ayan, may gulong tayo. Nag-start from rest, which is initial omega equals to 0. May acceleration tayo na 2, tapos umikot ng 3 seconds. So, our final velocity or omega w equals to 0 plus 2 multiplied by 3 equals to 6 rads per second. So, ibig sabihin, after ng 3 seconds, umikot na siya ng 3 rads per second. So, madali lang naman ito gamitin. So, this would be easy for us to use kapag alam mo na yung kung ano yung time natin at gusto natin malaman yung final velocity natin. So, second is yung angular displacement. So, dito naman, kinukuha natin yung theta or yung angle or yung angular displacement o kabuwaang angle na inikot ng bagay mula sa simula hanggang dun sa huli. So, madali lang naman to. So, theta or sa dun sa linear is ito yung S natin or change in distance. So, initial velocity time plus 1 half alpha t squared. So, ayun, ito yung this would find the angle rotated using time. So, ayun. Next naman is yung velocity displacement natin. So, ayun nga, final velocity squared or omega squared equals to initial velocity squared or initial omega squared plus 2a or alpha theta. So, dito naman hindi natin kailangan yung time. So, ayun nga. So, ang last naman natin na equation is ito. It uses average angular velocity. So, final velocity plus initial velocity over 2. So, mumultiply mo yung buong equations by time. So, ito naman yung pinakasimple sa lahat. Gagamit lang tayo ng concept ng average or karaniwan na bilis. Dahil sa constant yung acceleration natin, yung pagbabago ng bilis natin ay pantay-pantay lang. Kaya average na bilis ay nasa gitna ng lahat ng bilis sa simula. So, ayun, initial velocity natin at final velocity natin. So, kunin mo yung dalawa. So, pag-add mo, hahatiin natin yan sa 2. Ayun, kaya dinivide siya sa 2. Yun na yung average natin. So, kinuha natin yung average na velocity. Tapos, minultiply siya sa time. So, ayun nga. Kukunin mo yung average velocity niya. Tapos, i-divide sa 2. Tsaka mo i-multiply sa time. So, ayun. So, balikan natin lahat ng napag-discuss natin. So, summary natin. Constant alpha is the equal to the steady change in rotation speed. So, yung constant acceleration natin ay pare-pareho lang or tuloy-tuloy lang yung even lang yung pagbabago ng pagbilis or pagbagal ng ikot ng per second. So, next natin is yung sign convention. So, yung signs natin is nag-indicate lang sa direction natin. Not necessarily na kung malaki ba or maliit yung value. So, ayun. So, ayun. Equations follow the same logic as linear kinematics. So, ayun nga. Yung first equation natin para makuha yung bilis sa yung final velocity natin. Yung equation 2 natin para makuha yung inikot or yung angular
yung angle rotated using time. So, para makuha natin kung gaano ba kalaki yung inikot nung object natin. So, yung pangatlo natin is ito yung walang time na required para makuha natin yung halimbawa, may missing tayo na isa dito. Tapos given naman yung acceleration theta mo. So, makukuha mo yung values dito. Pwede mo siyang gamitin. So, yung pangatlo naman natin, ito lang yung average velocity natin. So, gamit ng mga to, makakapag-solve at mauunawaan na natin yung mga bagay na umiikot mula sa mga fan, sa mga gulong, hanggang sa mga machines or makina or mga kagamitan. So, ito, it applies only when alpha is constant. Alpha A is constant. So, ayun. Kapag nagbabago nga yung ikot ng or yung acceleration natin habang umiikot siya, hindi gagana yung equations natin dito. So, sa susunod naman na part ng discussions, uh, meron tayong mga halimbawa and solutions para masanay tayo na gamitin to sa mga totoong problems. So, yun lang yung part ko. Thank you po. So ayan, ang topic natin today ay rotation with a constant angular acceleration. Tapos, nandito na tayo sa sample problem. So, okay, ang ating sample problem number 1, no? A bicycle wheel is initially at rest. When you start pedaling, it accelerates uniformly at 2.5 radian per second squared for 4 seconds. So, ang pinapahanap sa atin dito is the final angular velocity, total angle in radians, the wheel turns, and the number of full revolutions. So, first natin is kung alamin muna natin kung ano yung pinapahanap na ulit. Alamin natin yung pinapahanap sa problem. So, una, find the final angular velocity, total angle turned in radians, number of full revolutions. So, ang given natin, meron tayong initial velocity or initial angular velocity, which is 0 radian per second. Since yung wheel nga natin, nag-start siya from rest. So, ang sabi niya, no, a bicycle wheel is initially at rest. So, next, angular acceleration natin ay equals sa 2.5 radian per second squared. And also, the given time is 4 seconds. So, for the solution, first, ang pinapahanap yung angular velocity, final angular velocity. So, gagamitin natin yung equation na to, no? Yung parang ginamit din natin sa una to. So, ang kinematic equation natin, yung final angular velocity natin is equal to initial angular velocity plus the acceleration and time. So, since ito naman na siya, no? The final angular velocity is equal to 0 nga yung initial velocity plus 2.5 yung angular acceleration niya and also the given time is 4. So, ang magkakaroon tayo ng value ng final angular velocity na 10 radian per seconds. So, yun. Next, pinapahanap naman dito yung total angle turned. So, yun. So, theta is equal to initial angular velocity multiplied by the time plus 1/2 acceleration times squared. So, yan, pinapahanap yung total angle na rotated using the second equation. Ito yung second equation natin, di ba? Parang pinalitan lang natin yun ng omega. So yan, substitute natin yung initial velocity and yung time and also the acceleration na acceleration natin 2.5, time natin na 4.0 and also yung initial natin is 0 lang naman. So maka-cancel out yung part na to, yung 0 and may 4.0, this one, maka-cancel out.
Matitira ito na lang. So, ang magiging sagot dito ay 4.0 squared is equal to 16. Then, multiply natin, theta is equal to 1 half 2.5 multiply by 2.5 multiply by 16. So, makukuha natin sa theta is 20 radian. So, yan. Yun yung value natin. And last, pinapahanap sa atin ay yung number of full revolutions. So, tatandaan natin na ang 1 revolution equals to 2 pi rad. So, gagamitin natin yung formula na n is equal to theta over 2 pi. So, nakuha natin yung theta as 20. Magkakaroon na tayo ng, mag-solve na natin yung n. So, n is equal to 20 over 6 over 6.2832. So, ang n natin ay 3.18 revolutions. Pero, since yung question nga, ina-ask niya yung number of full revolutions, only 3. Wala namang full na may point, di ba? So, 3.18, yun yung lumabas sa atin. Only 3 complete revolutions are finished. So, ang full revolution natin ay 3. So, ito na yung ating problem number 1. So, nakuha natin yung final angular velocity using the first equation, no? Yung second equation naman, ginamit natin siya para mahanap natin yung total angle na na iliko, no? Na turn doon sa ating sample problem. And also, nahanap na rin natin yung full revolution na na inikot niya, no? So, yan. Next. Sample problem number 2. Problem A. A pulley with a radius of 2.5 feet is initially rotating clockwise at 18 radian per second. A rope is wrapped around the pulley, supporting a weight that is moving downward. The weight decelerates uniformly at 4 feet per second squared until it comes to rest. Determine the time required for the weight to come to rest, angular displacement of the pulley during this time, and also the distance traveled by the weight before coming to rest. So, ito yung pinapahanap sa atin, kagaya ng sinabi ko, yung time na required for the weight to come to rest. And also, angular displacement of the pulley, and also the distance traveled by the weight before coming to rest, or yung S natin. So, meron tayong given na radius ng pulley is 2.5 feet, and also the initial angular velocity natin 18 radian per second, and clockwise siya. Also, ang ating linear deceleration of weight, meron tayong negative 4 feet per second squared. Kasi, bakit? Bakit negative? Kasi nagde-decelerate siya, okay? And also, the final velocity natin is 0 ng weight, kasi, bakit? Magka-come to rest siya. So, ayun yung final velocity na ating hinahanap. So, solution natin, first, determine the initial linear velocity of the weight. So, using the relationship V, initial velocity is equal to R omega, or the angular initial velocity. So, substitute natin yung given, makukuha natin yung initial velocity na 45 feet per second. So, 2.5 feet ay yung given na R, ng radius natin, and also the initial angular velocity natin na 18 radian per second. So, nakuha natin yung initial velocity na 45 feet per seconds. So, next, determine natin yung time na. Ito na, determine natin. Hanapin na natin yung time required to stop. So, gagamitin natin yung kinematic equation natin na
V or final velocity is equal to initial velocity plus AV. So, hindi na natin minsan nilalagyan ng F. So, kasi understood na final velocity na yon. So, since yung final velocity nga natin is 0, ay nakalagay sa given, and initial natin, nahanap natin siya as 45 feet per second squared, plus yung ating deceleration na negative 4 feet per second squared, and then yung t, ay yung hinahanap natin yung t. So, 40 is equal to 45 divided by 4 yan. Both sides cancel yung 4 dito sa side ng t. So, 45 over 4, answer natin, t is 11.25 seconds. So, ito yung value ng ating t, no? Para mag-come to rest. Next natin is determine the angular acceleration. So, meron tayong linear acceleration is equal to r multiplied by alpha. Okay. Since we're solving for alpha, so meron na tayong value ng a, which is negative 4 acceleration. Linear deceleration pala, since it is deceleration. So, linear deceleration natin is negative 4 over the radius, no, yung r natin, which is 2.5 feet. Nakuha natin yung alpha as negative 1.6 radian per second squared. So, next kunin natin yung angular displacement of the pulley. So, yan. Use the rotational kinematic equation, omega squared is equal to initial omega squared plus 2 alpha theta. So, ayan na. Ang final angular velocity natin, 0 squared siya. So, 0 naman kasi yung kasi come to rest siya. So, ayan. Ang ating initial is 18. So, square natin plus 2. Yan, multiply by negative 1.6 theta. Para yan, para mahanap natin yung theta, 3.2 theta is equal to 324. So, 324 over 3.2 theta is equal to 101.25 radian. So, yan. Next. So, last na, we will determine the distance traveled by the wave. So, using the formula, S is equal to R theta. So, yan. S is equal to 2.5 multiplied by 101.25, yung na-solve natin kanina na theta, makukuha natin ang S na 2.53.125 feet. Ayun yung distance na na-traveled by the wave. Ayun yung na-travel niya before siya mag-come to rest. Ayan, ganyan ka haba. 253.125 feet. So, nakuha nating sagot, meron tayong time na 11.25 seconds, no? Required siya bago mag-come to rest. And also, yung angular displacement niya ng pulley is 101.25 radian. And also, the distance traveled by the weight, or yung S natin, ay 253.125 feet. So, ayan ang ating mga sample problem para sa ating rotation with constant angular acceleration. So, yun lang. Good day everyone, I am Raisa Hera. And sa video na to is tatalakayan natin yung part 2 na problem solving techniques ng rotation with constant and variable angular acceleration. So dito, sa video na to is matututunan natin kung paano mag-solve ng iba't ibang rotational motion problems. Pag-aaralan din natin kung paano mag-identify ng given and required quantities. Pag-aaralan din natin kung paano pumili ng tamang formula, paano mag-convert ng units tulad ng revolution to rods,
RPM to rods per seconds, and magsasagot din tayo ng ilang rotational motion problems. Dito, sa constant angular acceleration equations, ito yung mga equations natin. Hindi na, pamilyar na tayo dito since ito na yung mga nakaraan nating formula, but ang kinaibahan lang is dito, angular velocity na siya. Omega na siya, theta na siya, hindi na siya velocity, o hindi na siya v, hindi na rin siya s, and hindi na rin siya a, acceleration. Naging omega, theta, and alpha na siya. Katulad dito sa angular velocity na omega is equals to omega sub o plus alpha time. And sa angular displacement naman, theta is equals to omega sub o times time plus 1/2 alpha time squared. And sa angular velocity naman, angular velocity displacement, meron tayong omega squared is equals to omega sub o plus 2 alpha theta, where theta is angular displacement. Dito, omega sub o is initial angular velocity, omega is final angular velocity, alpha angular acceleration, and yung t is time. Sa unit conversions naman, revolution to radians, pag meron tayong 1 revolution, it is equivalent to 2 pi rad, and ang 1 RPM natin is equivalent to rad per seconds times 60 all over 2 pi. And sa radians to revolution naman, if meron tayong 1 rad per second, is i-convert natin siya into, is equivalent siya sa RPM times 2 pi all over 60, and 1 rad is equals to 1 rad all over 2 pi rad. So, mag-try tayo ng sample problem. Sa sample problem 1, a car wheel starts rotating. Gamit tayo ng pen. A car starts rotating with an initial angular velocity of 8 rads per second and accelerates uniformly at 2 pi rads per second squared. Determine the time required. Ito, time required for the wheel to reach this angular velocity, and B, the number of revolution the wheel completes before reaching an angular velocity of rads. Siyempre, ano yung unahin natin gagawin is i-identify muna natin lahat ng given. Ano nga ba meron sa given natin? Meron tayong initial angular velocity na 8 rads per seconds, and meron tayong alpha or angular acceleration na 2 rads per second squared, and meron tayong dito sa B na final angular velocity. And yung required natin, syempre, next natin yung kailangan natin solve. O yung required natin, yung A, yung time required for the wheel to reach this angular velocity, and yung number of revolution natin, or yung angular displacement. Ito, mas maganda tong technique ko siya para hindi ako malito sa pagdating sa equations, para mas madali ko ma-identify kung ano yung equations na gagamitin ko kapag nililista ko sila. Na ito, nilista ko siya dito. Meron tayong equation 1, 2, and 3. So, sa letter A, since time required ang hinahanap, dito, alin dito yung may time? Ang may time lang dito sa equations is yung 1 and equations 2. Pero, dito mapapansin natin na yung given natin is walang theta. So, dito sa equation 1 naman, meron tayong final angular accelerations na 16 rads, and meron din tayong initial, and meron tayong
alpha. And yung hinahanap natin is time. So, perfect yung equation 1 para makuha natin yung time. So, yan. Pag na-plot na natin, substitute natin yung given. Ito yung given na 16 is equals to 8 rods per second plus 2 rods per second squared multiply by time. Dito, i-shift solve na lang natin siya. Kaya ang time natin is 4 seconds. Sabi naman, the number of revolutions the wheel completes before reaching an angular velocity of 16 rods per second. Dito, meron tayong 16 rods. And ang hinahanap natin is yung number of revolutions or yung angular displacement. Dito, wag na natin pahirapan yung sarili natin dahil ito na yun na. Asa na? Ito. Ito na yun. Ito na. Kaya ang gagawin natin is isa-substitute na lang natin yung given na meron tayo. Since meron na tayong time, pwede na natin itong gamitin. So, yan yung initial natin na 8 rods and yung nakuha nating time na 4 plus 1/2 the 1/2 and yung alpha natin na 2 and yung time natin na 4. Ang sagot natin is 48 rod. But ang hinahanap is number of revolutions. So, yung gagawin natin is i-convert natin yung rod into revolution. So, paano yun? Ganito lang siya. Yung nakuha nating sagot na rod, multiply natin siya sa 1 rev all over 2 pi rod. Kaya ang magiging sagot natin sa number of revolutions is yung 7.639 revolutions. Pero pwede rin itong gamitin itong equation number 3. Same lang sila ng lalabas like this. Yan. Ay. Ayan. Same lang din sila ng lumabas. Pero ito, sinip solve pa natin. Ito, hindi na. So, next tayo sa sample problem number 2. An electric motor starts rotating with an initial speed of 95.5 rpm after 6 seconds. After 6 seconds, its speed reaches 248.3 revolutions per minute. Determine the angular accelerations in rad per second. The angular velocity in rods after 8 seconds, and the number of revolutions completed during 6 seconds. Yun, may hinahanap na naman tayong number of revolutions. So again, anong susunod natin gagawin is i-identify natin lahat ng given na meron tayo. Meron tayong initial speed na 95.5 rpm or revolutions per minute, and meron din tayong final na angular velocity na 248.3 rpm, and meron din tayong time na 6 seconds. Ayan. And yung mga required natin kailangan natin is yung angular accelerations in rad per second squared, tandaan. The angular velocity in rads after 8 seconds, and the number of revolutions during the first 6 seconds. And syempre yung equations, hindi natin kakalimutan tong tatlong equations. So, bago yan, kailangan natin i-convert itong mga angular velocity natin na initial and final to rads. Ayan. Simple lang din, kagaya lang din siya kanina sa example number 1. Initial angular velocity natin na 95.5 rpm. Para maging rad per second siya, multiply natin siya sa 2 pi all over 60, and ang kinalabasan is, ang sagot is
10 rads per seconds. And yung sa final naman natin na 248.3 multiply sa 2 pi all over 60 na. And ang sagot is 26 rads per second. So, pwede na since na-convert na natin yung lahat na pwede i-convert, pwede na tayo mag-proceed sa A. Pwede na tayo mag-solve. Sa A, ano ang hinahanap natin sa A? Angular accelerations in rads. Dito, ano nga ba yung meron tayo dito sa angular accelerations? Meron tayo sa given na initial. Ito, initial na 10 rads. Meron ba dito? Ito, meron tayo dito. Meron ba tayong finals? So then, meron din tayong finals dito. Ay, baliktad. Yan, meron din tayo. Ano bang hinahanap natin? Angular accelerations. Ito. May time ba tayo? Meron. Ito, yung time natin na gagamitin. So, ito yung initial and ito yung final. Tapos, ang gagawin natin is isa-substitute na natin yung given sa napili nating equation. Kasi dito sa equation 2, hindi pwede kasi hanapin din natin yung displacement. Nawawala din yan. Kaya, same here sa 3. Kaya 1 yung pinaka-perfect para gamitin. So, meron tayong omega is equals to omega sub O plus alpha time. Substitute natin yung given natin. Ito na, pinaka-convert na, 26 is equals to 10 plus alpha na hinahanap natin. And yung 6 seconds na time natin. Shift solve. And ang lumabas is alpha is equals to 2.667 rad per second squared. Ayan, meron na tayong alpha. Pwede na natin masagutan yung angular velocity in rads after 8 seconds. Ayan, after 8 seconds daw. And after 8 seconds. Ay, na-reveal. Ayan. Since hindi din natin kasi magagamit yung equation 2 and equation 3, kaya ang gagamitin natin ay ang equation 1. And ang gagawin natin, substitute na lang natin since may alpha na tayo. Pwede din na natin kailangan mag-shift solve kasi nga may alpha na tayo na 2.667 and ang initial angular velocity natin after 8 seconds ay 31.336 rads per seconds. And lastly, the number of revolutions completed during the first 6 seconds. Ayan, bumalik na tayo sa 6 seconds. Dito, anong gagamitin naman natin formula? Siyempre, hindi na natin papahirapan yung sarili natin. Hindi na natin kailangan mag-shift solve kasi nga, meron na tayong alpha. Yan, meron na tayong alpha. Ang gagamitin natin ay ang equation 2. Substitute na lang natin lahat ng available given natin. Na 10 rods multiplied by 6 plus 1/2 multiplied by alpha na 2.667 multiplied by 6 squared. Ayan. Huwag kakalimutan yung squared kasi ako din nakalimutan ko yan. Ayan na yung sagot. Ay, hindi pa. Kasi, number of revolutions yung hinahanap. Yan, number of revolutions yung hinahanap and rad pa lang yung nakuha natin. And ang gagawin natin, i-convert natin siya into revolution. So, paano? Ito. Ganun lang din, kagaya nung kanina na 108.01 rad. Multiply natin sa 1 rad all over 2 pi rad. And anong sagot? And ang nakuha nating number of revolutions is 17.9 rad. So, ganun lang siya kasimple. Mas maganda kung i-identify muna natin yung given
And ililista natin yung required and then ililista din natin yung equations para mas madali nating ma-plot or malaman kung ano yung gagamitin natin equations. So, yun lang po. Thank you! Good day everyone, my name is Carlenis Piping and today I will discuss a topic about rotation with variable angular acceleration. So, sa panimula natin, alam naman natin na ang rotation ay ang pag-ikot na isang bagay sa isang permanent axis o sa fixed axis. At ang angular acceleration naman, ito yung bilis ng pagtakbo ng pag-ikot na yon. So, bakit nga ba may variable? What is variable angular acceleration nga ba? Since nasa rotation with variable angular acceleration na tayo, ibig sabihin tapos na tayo sa constant. So, ayun nga, nakasanayan na natin yung constant o steady lang yung acceleration. Pero sa totoong buhay kasi, madalas ay hindi naman uniform ang paggalaw ng mga bagay. Kaya naman, variable angular acceleration occurs when the angular acceleration of a rotating body changes with time. Ibig sabihin, habang tumatakbo ang oras, ang pagbilis o pagbagal ng ikot ng isang bagay ay nagbabago-bago rin. So, ito, ilang characteristics ng variable angular acceleration. So, number 1, it changes continuously with time. Ibig sabihin, hindi ito titigil sa isang value lang. Habang umuusad ang oras, nagbabago rin ang value ng ating acceleration. So, number 2, non-uniform rotational motion. Dahil nga pabago-bago ang acceleration, hindi patag o hindi pantay yung pagtakbo ng pag-ikot ng isang bagay. Halimbawa na lang dito yung kakapatay lang na electric fan. So, di ba, galing siya sa pagkabuhay, mabilis yung pag-ikot niya. Pero kapag pinatay mo to, mabilis sa una yung pag-ikot niya, hanggang sa unti-unti nang babagal yung ikot niya hanggang sa tumigil. So, yun ay isang halimbawa ng non-uniform rotational motion. Number 3, it requires calculus methods. Dahil nga patuloy ang pagbabago sa bawat instant ng oras, hindi sapat yung simpleng mga formula na gagamit natin nung una. Dito, gumagamit na tayo ng calculus. Gamit na gamit dito yung differentiation and integration. Ginagamit to para makuha yung eksaktong galaw ng object sa isang particular na oras. Dito, ilang example ng makikita natin given sa problem na rotation with variable angular acceleration. Una dito ay, kunwari may given ka na alpha equals 3t. Ibig sabihin, kung ang time mo ay 1 second, ang acceleration mo ay 3. Isa-substitute mo lang yung 1 second sa t. So, ang sagot dyan ay 3 rad per s squared. Kung ang time mo naman ay sabihin natin 2 seconds, acceleration mo naman ay magiging 6 rad per s squared. So, nakikita nyo, nagbabago siya base sa oras. Pangalawa naman example natin ay alpha equals 2t squared. Dito naman, mas exponential ang pagbago ng acceleration dahil may square yung time natin. So, dito, pangatlo, alpha is equal to 5 sin t. Ito naman ay isang halimbawa ng oscillating acceleration kung saan ang pag-ikot ay pwedeng pabalik-balik o pa-wave yung pattern dahil sa trigonometric function na sine. So, nakikita natin lahat ng halimbawang yan ay may variable na t o time na nagpapatunay lang na acceleration ay function ng oras. Since kanino ko pa nababanggit yung constant angular acceleration, dahil natahil na natin siya, ipag-compare naman natin siya sa variable angular acceleration. Ano nga ba yung pagkakaiba nila? Sa constant angular acceleration, ang ating alpha ay may fixed na value. Given na siya mismo. So, halimbawa, meron ka ng 5 rad per s squared. Ay na yung gagamitin mo acceleration. At dahil hindi na nagbabago ang value niya, nagagamit na natin yung mga formulas ng kinetic equations. Ito yung tatlong sikat na formula na lagi natin nagagamit.
ito, omega final equals omega initial plus alpha t. Meron ding theta equals omega initial times t plus 1/2 at squared. Meron ding omega squared f equals omega I squared plus 2 alpha theta. So, yun yung mga kadalasan nagagamit nating formula ron. Samantala, kapag variable angular acceleration naman, ang ating alpha ay may changing value, meaning dynamic ito. Dahil dyan, hindi na natin ginagamit yung mga formulas na yan. Dito, gumagamit na tayo ng calculus methods, which are the integration and differentiation, para mas makuha natin yung eksaktong paggalaw ng isang object. So, next, for familiarization lang, dahil tapos na natin ang rectilinear motion o ang linear na galaw sa isang straight line, para hindi tayo mahirapan sa mga bagong formulas, i-relate natin siya dito. Alam naman natin na sa rectilinear motion may tatlong properties. Yun yung displacement na may S, velocity na may symbol na V, acceleration na may symbol na alpha. Sa rotation motion naman ay magiging angular displacement naman siya na may theta, angular velocity na may omega, angular acceleration na alpha. So dito sa una, sa displacement, kung sa linear, ito yung distance sa meter. Sa rotational naman, ito yung kabuuang anggulo o rotation na naikot ng object na naka-unit rad or radians. Sa angular velocity naman, ito ang bilis ng pag-ikot ng isang object. Ito ay naka-radians per second. At sa huli naman, ang angular acceleration. Ito ay may unit na rad per second squared. Ito naman yung rate ng pagbabago ng bilis ng pag-ikot. Yan yung relationship nila sa isa't isa. Kaya madali lang din siyang tandaan. So, dito, makikita mo talaga yung relationship nila sa isa't isa o yung pagkakapareho nila in terms sa formulas. So, makikita natin para makuha ang angular velocity, kailangan mo ng derivative ng position. Ito yung omega equals d theta over dt. Sa angular acceleration naman, ang unang derivative ng velocity. Sinusulat to bilang alpha equals d omega over dt, which is also equal to d squared theta over dt squared. So, dito mapapansin natin na pareho lang sila na may second derivative na. So, kagaya ng ginagawa sa rectilinear motion, ganun din yung logic na ginagawa dito sa rotational motion. Pero, saan nga ba nanggaling yung second derivative? So, dito kasi, sabi ko nga kanina, ang angular velocity ay ang unang derivative ng position. At ang angular acceleration naman ay ang unang derivative ng velocity. So ngayon, kung isa-substitute natin yung value ng omega sa formula ng alpha, ganito yung mangyayari. Magiging alpha is equal to d over dt times d theta over dt. At alam natin na pwede itong pagsamahin. So magiging ganito siya. Alpha equals d squared theta over dt squared. So, for summarization lang, ibig sabihin lang niyan, ang angular acceleration or alpha ay ang second derivative na angular displacement o theta respect to time. Ibig sabihin, kung may equation kayo ng theta, kapag kinuha nyo ang derivative nito na isang beses, velocity or omega ang makukuha nyo. Pero kapag kinuha nyo ang derivative nito ng pangalawang beses, diretso acceleration or alpha na agad ang lalabas. So, ayan. Punta naman tayo sa last part ng formula.
ito ay yung sa rectilinear motion, ito ay yung alpha ds equals v dv. Dito naman sa rotational motion, alpha d theta equals omega d omega. So, saan nga ba to galing? At bakit ito ginagamit? So, sa calculus kasi, may mga situations or problems na kung saan ang binigay na acceleration ay walang kinalaman sa oras or sa time. Halimbawa, ang acceleration niya ay nakadepende lang sa position o sa kasalukuyang bilis. Dahil walang time, kailangan natin gumawa ng paraan para matanggal o ma-eliminate siya sa gagamitin nating formula. So, para matanggal to, gagamit tayo ng chain rule. Paano ba yun? So, ganito ang pag-derive ng formula niyan. Since may formula nga tayo na alpha equals d omega over dt, kung gagamitin natin ang chain rule, pwede natin isulat ang d omega over dt. Bilang ganito, alpha equals d omega over d theta times d theta over dt. Pero, alam naman din natin na ang d theta over dt ay ang omega. So, pwede natin itong isulat ng ganito. Alpha equals d omega over d theta times omega. Or pwede natin ayusin to at isulat na ganito. Alpha equals omega times d omega over d theta. Ngayon, para mawala yung fraction, i-cross multiply natin to. So, magiging ganito siya. Alpha d theta equals omega d omega. So, a logic ng formula na to, pinapakita dito yung direct relation ng tatlong dynamic variables natin, which are the acceleration, displacement, at velocity. Na hindi na natin kailangan malaman kung anong oras nangyari ang paggalaw. Kaya kapag nag-integrate tayo both sides, madali na natin mahanap dito yung bilis ng isang umiikot na bagay. So, dito, next part, punta naman tayo sa rotational with variable angular acceleration cases. So, ito ay may 5 klase or 5 cases. Pero, nagpo-focus lang tayo talaga sa 3 case. Ito yung case 1 na theta as a function of time, case 2 ay yung alpha as a function of time, at case 3, omega as a function of time. So, ngayon, punta tayo sa case 1. So, case 1, sinabi dito na theta or angular displacement as a function of time. Dito, given ang equation ng angular displacement bilang function ng time. At dito, ito yung mga kadalasang hinahanap dito, angular velocity or yung omega at angular acceleration or yung alpha. At ang operation na gagamitin natin dito ay yung differentiation. So, kapag ka-differentiate mo ng isang beses yung angular displacement, may makukuha kang sagot, which is yung omega. At kapag differentiate mo pa ng isa pa, may makukuha ulit yung sagot, ay yung acceleration na. Angular acceleration. So, dito makikita natin yung mga pwede natin gamitin formula. Dito ay yung omega equals d theta over dt. At kapag sa pangalawang differentiation na, pwede natin gamitin ang alpha equals d omega over dt. So, ito lang yung tandaan nating flow, formula flow. So, ito, ang given na angular displacement kapag dinifferentiate mo, makukuha mo ang angular velocity o ang omega. At kapag dinifferentiate mo pa ng isa, makukuha mo naman ang angular acceleration or ang alpha. So, next case, case 2. Sa case 2 naman, baliktad naman ito sa case 1. Dahil ang binigay naman ngayon ay ang equation na angular acceleration bilang function ng oras or alpha as a function of time. So dito, ang commonly asked dito
ay ang angular velocity. Since ayun yung nawawala, ayun pa rin, omega. At angular displacement. Nagpalit lang sila kanina. So, dahil pabaliktad na yung process na to, ang operation na gagamitin naman natin dito ay integration. Pwede tayong mag-integrate na dito ng 2 beses at dalawa rin yung sagot na makukuha natin. So, ito, sa una integration, mahanap natin yung omega. Ito, omega is equal to integral of alpha dt. So, kapag in-integrate mo pa ito ng isa pa, or ito na yung makuha natin dito yung angular displacement. So, ito yung formula na magamit natin dito. Theta is equal to integral of omega dt. So, ito lang yung formula flow. Ang given ay angular acceleration. Kapag in-integrate natin to na 1 beses, makukuha natin ang angular velocity. At kapag in-integrate pa natin ng isa pang beses, makukuha natin ang angular displacement. So, next case 3, last case. So, ito naman, velocity ang given. Ito ay omega as a function of time. So, dito, hinahanap naman ay ang angular displacement at ang angular acceleration or ang alpha. At ang operation na gagamitin natin dito, kung sa case 1 at case 2, differentiation at integration, dito naman pinagsama na. Isang differentiation at isang integration. So, dito, para mahanap natin yung angular displacement equation, gagamitin natin ang omega equals d theta over dt. Kung iayos natin to, i-cross multiply natin at magiging d theta equals omega dt. At kapag in-integral natin to, ito na yung may final formula natin dito. Ito yung theta is equal to integral of omega dt. Sa last naman, ay sa pangalawa namang integration, ito yung pwede natin magamit. I-differentiate lang natin yung binigay na omega equation with respect to time. Alpha is equal to d omega over dt. At ayun, makukuha na natin yung hinahanap na angular displacement at angular acceleration. So, ito yung flow ng formula. Since nasa gitna nga yung omega, isang pabalik at isang papunta. So, dito, mag-integral ka para makuha mo yung theta or angular displacement. At para naman makuha mo yung angular acceleration, kailangan mo mag-differentiation. Ayan, para sa last part, since natake na natin yung case 1 to 3, lagi nating isipin, intindihan kung ano yung case ng given problem sa atin. Huwag tayo magpadalos-dalos sa paggamit ng mga formulas. Kapag nakita natin ang isang problem na angular acceleration ay may kasamang variable na time, theta, at omega, automatic na may calculus method tayong gagawin or gagamitin, which are the integration and differentiation. So, bilang tips lang din, kapag magsasagot tayo ng given problem or ng problem set, una, identify muna natin kung ano yung given at kung ano yung hinahanap para malaman natin kung ano yung case na gagamitin natin. Dahil kapag alam natin yung case, doon na rin tayo magbabase kung ano yung operations na gagamitin natin at kung paano yung takbo ng solution natin para makuha natin yung tamang sagot. So, that's all. After discussing the topic, let's now solve some problems regarding variable angular acceleration. So, this is the first problem that we need to solve. So first, let's write the given values in the problem and the unknown values that need to be solved. So we have here the angular displacement, which is equal to 2t to the power of 4 minus 30t squared plus 6, and given time, which is 4 seconds. The values that we need to find is the angular velocity, which is unknown, and the angular
acceleration. So this is the derived formula for angular velocity and angular acceleration, which is needed to solve this problem. So let's use the formula for angular velocity. So may given na tayong angular displacement. So substitute na lang yung given na yun and derive lang natin siya. So derive lang natin yung bawat isa dun. So yung derivation ng t to the power of 4 is magiging 4t cubed lang. Tapos yung t squared is magiging 2t. So constant yan kaya magiging 0. So makakuha nating function dun is 8t cubed minus 60t. So nakuha na natin yung function for angular velocity. So masasolve na natin yun by substituting the given time, which is 4 seconds. So ayan, substitute lang natin. So ang makakuha natin dun ay sige, gamitin natin yung calculator para sure. So 8 multiply sa 4 cube minus 60 multiply sa 4. So makuha natin ay 272. So yan na yung magiging angular velocity natin. So 272 rad per second. So yan yung sagot para dun sa angular velocity. Proceed naman tayo sa pagkuha ng angular acceleration. So ayan, gamitin natin yung formula kasi may given na tayong angular velocity na nakuha lang natin kanina. So gamitin lang natin yung function dun sa angular velocity na ayan, 8t cubed minus 60t. So ayan, substitute lang natin yan sa sa formula. And ayan, again, so i-derive din natin yun para makuha yung angular acceleration. So yung t cube ay magiging 3t squared. So yung t naman is ayun, magiging 1 na lang yan. So ang makuha natin diyang function ay 24t squared minus 60. So ayun na yung gagamitin natin para makuha yung angular acceleration. So again, substitute lang natin yung time sa function. So 24 multiply sa 4 squared minus 60. So ayan, solve natin sa sa calculator. So 24 times 4 squared minus 60. So makuha natin ay 324. So ayun na, yan na yung pinakasagot sa angular acceleration, 324 rad per second squared. So ayan, tapos na. Proceed naman tayo sa second problem. So again, isulat ulit natin lahat ng given dun sa problem, which is may given na siyang angular acceleration, which is equals to 12 rad per second squared. So may time din siya na 4 seconds. Ayun pala, dalawa pala yung magiging interval natin dito sa problem. So may pangalawa din siyang given na angular acceleration, which is equals to negative 4 rad per second squared with a time with 3 seconds. So and then may nag-start siya sa from rest. So yung magiging angular velocity natin ay 0. And yung hinahanap natin ay yung angular displacement. So first, kunin muna natin yung function for angular acceleration. So may formula siya na initial acceleration plus constant t. So ayan.
So, ayun pala. May given din pala tayong initial acceleration which is equal to 0. So, para makuha yung constant k, so may formula din yun. So final acceleration to minus initial acceleration over t. So, ayan yung formula. So, may given tayong final acceleration which is equals to 12 minus 0. 0 tapos time na 4 seconds. So, ayan. Makakuha natin yung k which is equals to 3. So, ayan. Plug in lang natin to sa function ng angular acceleration which is may gano siya 0 plus 3t. So, ayan. Ang magiging function natin ay 3t for angular acceleration. So, gamitin na natin yung formula for angular velocity which is integration ng acceleration. So, ayan. Plug in lang natin yung nakuha nating function for angular acceleration. So, ayan. Integrate lang natin yan para masolve natin yung angular velocity. So yun pala yung magiging natin first interval for angular velocity. So, ayan, nakuha natin function doon is 1.5t squared. So substitute lang natin yung given time na 4 seconds to the function. So, ayan, ang makakuha natin dyan for first angular velocity. So, 1.5 times 4 squared is equal to 24 rad per second. So, ayun na. Nakuha na natin yung first interval for angular velocity. So, next ay kunin natin yung displacement. So, ayun pala. Ito pala magiging formula natin para makuha natin yung sagot for total displacement. So, pagka-plus lang natin yung first displacement sa second displacement. So, kunin muna natin yung first displacement, angular displacement. So, and may formula din siya na integration. So, nakuha na natin pala yung velocity. So, we can proceed to solve the first angular displacement. So, and plug in lang natin yung nakuha nating function sa and integrate lang natin. So, yan. Ang maging function natin dyan ay 0.5t squared. So, ayun na. So, substitute lang natin yung given time na 4 seconds din. So, 0.5 multiply sa 4 cube. So, ayun na. Ang makakuha nating first angular displacement ay 32. So, ayun na. 32 rad. So, ayun na yung maging. So, proceed naman tayo sa second interval. So, ayun, may given din siyang doon sa pangalawang for angular acceleration for second interval. So, ganun din. So, same lang din yung gagawin. So, yung sa function ng angular acceleration na a plus constant t. So, kunin uli natin yung constant k. So, yung maging final acceleration natin dito is 12 pa din. Tapos i-minus natin. So, ayun pala, magiging 4 na pala yung angular acceleration for initial. So, over sa given time na 3. So, makuha natin na 8 over 3 rad per second squared. So, lagay lang natin dito sa function na So, magiging siya 12 minus 8 over 3 t. So, ayun na. May function na tayo for So,
proceed tayo sa pagkuha ng angular velocity for second interval. So ayan, lagay lang natin dyan yung nakuha nating function for angular acceleration. So ayan, plug-in lang natin. So ayun pala, may nakuha na pala tayong angular velocity na yung kaninang 24 rad per seconds. So i-add lang pala natin yan dun sa sa function para makuha natin yung second interval for angular velocity. So ayan, plug-in lang natin yung function na 12 minus 8 over 3 multiply sa t. So ayan, integrate lang natin yan. Ang makukuha natin dyan ay 24 plus 12t minus 4 over 3t squared. So ay na yung magiging function natin. So again, substitute lang natin yung given time dun sa function. So magiging 24 plus 12 multiply sa 3 minus 4 over 3 multiply sa 3 squared. So ang makukuha natin dyan ay, so solve natin sa calculator. So 24 plus 12 multiply sa 3 and so ang makukuha natin ay 48 rad per second. So ay na yung magiging sagot natin for angular velocity for second interval. So makakuha na natin yung second interval for angular displacement. So ayun, ganun pa din, gamitin lang natin yung formula na WD. So plug-in lang natin yung nakuha nating function for angular velocity sa formula. So ayan, 24 plus 12t minus 4 over 3t squared. So ayan na yung maging function niya. So integrate lang natin yan. Ang makakuha natin dyan ay, so maging magiging 24t plus 60 squared minus 4 over 9 t cube. So ayun na yung maging niya function. So solve lang natin by substituting the given time na 3 seconds. So ayan, ang makukuha natin dyan ay, so solve natin sa calculator ulit. So 24 times 3 plus 6 multiply sa 3 din and minus 4 over 9 multiply sa 3 cube. So ang makakuha natin ay ayun, 114 rad. So ayun, nakuha na natin yung first and second interval for angular displacement. So makakuha na natin yung total angular displacement. So add lang natin yung dalawa. So 32 plus 114. So ang makakuha natin ay, calculate din natin sa calculator. So 32 plus 114, so equals to 146 rad. So di pa yan final. So isa problem kasi kailangan naka revolution yung unit. So i-convert pa natin yan into revolution. So ayun, so yung 146 divide lang natin sa 2 pi's para makuha natin yung value for na naka-revolution siya in unit. So ayun, calculate lang natin
ang makukuha natin ay ayun 23.24 revolution. So ayan, yan na yung magiging answer natin for this problem. So